Ikaw na bata ka? Sinabihan na kita yung mga pagsumbong-sumbong mo sa ama mo, pupuruhan talaga kita. Pinagtripan mo pa ako kanina, ah. Napakatapang mo. Aray ko, Ate Grace, masakit po. Manahimik ka dyan. Napipiko na ako sa'yo. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Janio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang malamig na trato ni Grace kaysa Sue. Sa tuwing lalapit siya upang magtanong o humingi ng tulong, lagi na lang siyang sinasagot ng malamig o hindi kaya iniisnab na parang hindi siya naririnig. Minsan, umaalis si Grace ng bahay nang hindi nagsasabi kung saan pupunta at iiwan si Sue na mag-isa. Ate Grace, pwede mo po ba akong tulungan para sa homework ko? Tanong ni Sue isang gabi. Umaasang muli itong maging mabait kahit sandali lamang. Nakatingin si Grace sa kanyang telepono. Hindi man lang tinapunan ng tingin si Sue. Wala akong oras para dyan. Kaya mo na yan. Malamig na sagot nito. Bumalik siya sa kanyang ginagawa at hindi na inintindi si Sue. Napailing na lamang si Sue. Pilit na nilulunok ang sama ng loob. Hindi na ito ang Ate Grace na inaasahan niyang mag-aalaga sa kanya habang wala ang kanyang ama. Parang ibang tao ang kaharap niya ngayon. Malamig, walang pakialam, at tila hindi siya kilala. Sa ikalimang araw ng pagkawala ng kanyang ama, hindi na napigilan ni Sue ang kanyang sarili. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at hinarap si Grace, na noon ay abala naman sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling damit at sapatos sa sala. Ate Grace, bakit ka nagiging ganito? Diretso ang tanong ni Sue. Puno ng galit at pangungutya ang kanyang boses. Noong una, sobrang bait mo sa amin ni Papa. Pero ngayon parang wala ka ng pakialam. Hindi mo na ako pinapansin. Hindi ka na tumutulong at parang hindi mo na ako kilala. Napatingin si Grace kay Sue. Nalilisik ang mga mata. Sue, tigilan mo ko. Hindi ko kailangan ng pangaral ng isang batang katulad mo. At para malaman mo, hindi ako nandito para alagaan ka. Nandito ako dahil kay Robert, hindi dahil sa'yo. Pero hindi ba dapat ay pamilya tayo? Tanong ni Sue na hindi makapaniwala sa mga naririnig. Sabi ni Papa magiging pamilya tayo pero bakit ganitong pakikitungo mo sa akin? Tumayo si Grace at lumapit kay Sue. Ang mukha niya ay puno ng galit. Pamilya? Sue, tigilan mo yung ilusyon mo yan. Hindi ako pumunta rito para maging nanay mo. At kung inaasahan mong aalagaan kita, pues nagkakamali ka. Nanlamig si Sue sa mga salitang yon. Hindi niya alam kung papaano isasagot o ipapaliwanag ang sakit na nararamdaman. Lalo siyang nagalit, ngunit sa likod ng galit naroon ang matinding lungkot. Sabihin ko kay Papa. Mahina ngunit mariing sagot ni Sue na halos pabulong. Sasabihin ko kay Papa lahat ng ginagawa mo kapag wala siya. Ngunit biglang bumalikwa si Grace at nagdilim ang mga mata nito. Subukan mo. Niya na halos nakangiti sa galit. Subukan mo lang na magsumbong sa tatay mo. At tignan natin kung ano mangyayari. Kaya mas mabuting manahimik ka na lang kung ayaw mong may masamang mangyari. Natahimik si Sue. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Grace. Ngunit may halong takot ang gumagapang sa kanyang buong katawan. Alam niyang hindi na ito ang babaeng tinanggap niya bilang Ate Grace. May lola si Sue kahit papaano hindi lang silang dalawa ng ama niya ang kadugo niya sa mundong ito. Meron pa siyang lola na bulag dala ng karamdaman. Paminsan ay dinadalaw nila ito sa bahay nito. Nandun naman ang iba niyang tita pero hindi nga lang siya ganong kalapit. Isang umaga, nag-ayos si Robert para sa kanyang business trip. Habang nag-iempake, nag-aalala siya sa kanyang anak na si Sue. Naiiwan niya sa pangangalaga ni Grace kahit may mga masayang alaala. Tila mayroong nagbago sa ugali ni Grace na hindi na nakakaligtaan ni Robert. Nasa sala si Grace, nag-aayos ng kanyang mga gamit nang lumapit si Robert. Grace, aalis na ako. Ipinapaabot ko ang lahat kay Sue habang wala ako. Sabi niya, subukang ngumiti kahit na may pag-aalala.
Lumingon si Grace kay Robert na may ngiti na tila nagpapakita ng pagmamalasakit. Robert, masakit na iiwanan mo ako dito. Parang hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba na walang kasama. Sabi niya na ang tono ay puno ng paglalambing. Ano ka ba, makakarating ako sa susunod na linggo. Kailangan ko lang kumita para sa atin. Sagot pa ni Robert. Subalit nararamdaman niyang may kakaibang pakiramdam ang kanyang anak pero tuluyan na siyang umalis. At tanging si Sasu at Grace na lamang ang naiwan. Ngunit bigla itong nagbago nang makaharap si Sasu. Lumapit si Sasu. Ang mukha ay puno ng takot. Ate Grace, bakit hindi ka nakikipag-communicate kay Papa? Naghihintay ako ng mensahe niya. Tanong ni Sasu. Umaasang makakatulong si Grace. Dito na lumabas ang tunay na ugali ni Grace. Sasu, sobra ka na. Sa tingin mo ba dapat ako magbigyan ng oras sa mga tanong mo? Sagot ni Grace, ang boses niya ay puno ng inis. Tigilan mo na ako, wala akong panahon para sa mga bata. Bakit po ganyan kayo? Dapat po tayong maging pamilya. Sigaw ni Sasu. Pero wala nang pakialam si Grace sa nararamdaman ng bata. Pamilya? Teka, sa tingin mo ba ako ang magiging nanay mo? Sinabi ko na sa'yo, diba? Wala akong oras para sa'yo. Sagot ni Grace. At ang mga mata ay tila nag-aapoy na sa galit. Wala ka namang halaga sa akin eh. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Bakit parang ang layo nyo na sa akin? Parang hindi niyo na ako pinapansin. Sigaw pa ni Sasu. Ang boses ay puno ng lungkot at galit. Kung ayaw mo sa akin, umalis ka na lang. Wala akong pakialam. Sagot ni Grace at lumayo na tila walang pakialam sa damdamin ng bata. Ilang araw ang lumipas at mas lumala ang sitwasyon. Si Sasu ay nag-aalala sa kanyang ama at labis na naguguluhan sa mga pagbabago kay Grace. Sa bawat araw na wala si Robert, lalong nagiging masama ang ugali ni Grace sa kanya. Ate Grace, kailangan na po natin makipag-communicate kay Papa. Naghihintay ako ng message niya. Tanong ni Sasu. Umaasang makakatulong si Grace. Ngunit ang sagot ni Grace ay hindi naman inaasahan sa inakala ni Sasu. Sasu, hindi mo ba alam na nag-aalala rin ako? Pero wala akong oras para sa mga tanong mo. Sagot ni Grace. Ang tono ay puno ng galit. Laging ikaw na lang. Wala akong panahon sa mga ganyan. Pero dapat po tayo maging pamilya, di ba? Dapat po nag-uusap tayo. Sabi ni Sasu. Ngunit tila nagiging mas matigas si Grace. Pamilya. Teka, nag-aalala ka pa ba sa mga salitang yon? Wala ka ba naiisip na mas mabuti kung ano na lang ang iniisip mo? Sagot ni Grace, ang mga mata ay tila puno ng pang-aasar. Kailangan mong tanggapin na hindi na tayo pareho noon. Parang nag-iba na po kayo. Hindi ko kailangan ng batang katulad mo. Kaya sumunod ka na lang. O di kayo tumahimik ka. Sagot ni Grace na parang hindi siya nagmamalasakit. Nang mga sandaling yon ay nagpa siya na wag na makipagtalo si Sasu kay Grace. Sa isip niya, bakit gano'n na siya sa akin? Hindi ko siya maintindihan. Nang bumalik si Robert mula sa kanyang biyahe na isang linggo na mula nung business trip niya, tila walang nangyari. Si Grace ay naglalambing at sobrang pag-aalaga sa kanyang asawa. Robert, ang dami kong iniisip habang wala ka. Sobrang namiss kita. Sambit niya na tila walang problema. Salamat Grace, pero paano si Sasu? Kamusta siya? Tanong ni Robert na nag-aalala sa kanyang anak. Okay lang siya. Pero kailangan nating mag-focus sa relasyon natin. Kailangan mo rin akong pahalagahan. Lalo na't ngayong may dinadala ko. Sabi ni Grace na agad na tinawanan lamang ng ama ni Sasu dahil imposible nang mabuntis agad si Grace. Ngunit nang tanongin ni Robert si Sasu, nagulat siya sa sagot nito. Ate Grace, bakit parang nag-iba na pong ugali niyo sa akin? Sabit ni Sasu na ang boses ay puno ng takot. Anong ibig mo sabihin? Tanong pa ni Robert na ang mukha ay puno ng pagkabigla. Parang hindi niya na po ako pinapansin.
Parang masama na pong ugali niyo sa akin. Sagot pa ni Sasu habang umiiyak. Sasu, hindi totoo yan. Ate Grace loves you. Sagot ni Robert. Ngunit ang katotohanan niya, alam niyang may problema. Si Grace sa kanyang ngiti ay nagbigay ng isang paalala na tila walang nagganap na masama. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang tunay na ugali na unti-unting bumabalot kay Sasu. Alam mo, hindi ko magagawang saktan si Sasu. Sasu, alam mo bang masamang magsinungaling? Sambit ni Grace at saka umiyak, kaya mabilis itong nilapitan ng ama ni Sasu si Robert at pinatahan si Grace. Sumapit ang gabi, sa pagkainan ay si Grace ang nag-asikaso ng mga pagkain. Bagay na ginagawa niya lamang kapag nandyan si Robert. Grace, Sasu, masaya ako na nagkasundo na kayo. Alam ko mahirap sa part mo, anak. Naituring na ina si Grace pero kailangan mo nang masanay. Ikaw naman, Grace. Salamat at pagtitiisan mo at nagagawa mong ituring na tunay na anak si Sasu. Ano ka ba, mahal? Mabait naman na bata si Sasu. May pagkapilyo lang talaga, 'di ba, Sasu? Bahagyang sinipa pa ni Grace ang paa ni Sasu sa ilalim ng upuan. Saglit lang ay namilipit ang bata bago sumagot. Opo, tay. Okay naman po kami ni Ate Grace. Wika ni Sasu na naiiyak pa dahil sa sipa ni Grace. Bilang gante, noon nag-utos si Grace na kunin ng chicken oil ay agad na kumuha si Sasu ng hot sauce na kamukha halos ng chili oil. Mahina ang tolerance si Grace sa maanghang. Halos isabaw pa nga ni Grace ang chili sauce na akala niya ay chicken sauce. Sa kanin. Sa pagkain halos pumula ang buong katawan ni Grace sa anghang. Umakto naman na hindi rin alam ni Sasu na hot sauce yun. Hindi rin magulpi ni Grace at mapagalitan dahil kailangan niyang umakto na okay lang siya sa harapan ng ama ni Sasu. Sumapit ang gabi, tinungo ni Grace ang kwarto ni Sasu at agad na hinawakan ang panga nito at sinampal. Ikaw na bata ka? Sinasabihin kita yung mga sumbong-sumbong mo sa ama mo, pupuruhan talaga kita. Pinagtripan mo pa ako kanina, napakatapang mo. Aray ko po, Ate Grace. Manahimik ka dyan. Ako napipiko na ako sa'yo, ah. Kung gusto mong hindi ka pulutin at matagpuan na palutang-lutang sa ilog, umayos ka. Nasasaktan na po ako. Masasaktan ka talaga lalo kapag matigas yung ulo mo. Ano, magsusumbong ka pa sa tatay mo? Hindi na po. Ayan, mabuti nagkakaintindihan tayo. Agad na umalis si Grace at iniwan si Sasu na humihikbi dahil sa takot. Matapos magtagal ng kanyang business trip, si Robert, ang ama ni Sasu, ay kinailangang mag-extend at lumipad sa ibang bansa para sa mas malaking proyekto. Bilang isang engineer, marami siyang responsibilidad kaya madalas na iniiwan niya si Sasu sa piling ni Grace na noong una ay nagpapakita ng malasakit at pagmamahal. Ngunit nang tumagal, lumabas ang tunay na kulay ni Grace, lalo na kapag wala si Robert. Sa unang mga linggo ng pag-alis ni Robert, tila maayos ang lahat. Si Grace ay mabait at maalaga sa harap ni Robert. Ipinapakita ang pagmamalasakit kay Sasu na unti-unting naniniwala na mayroong mabuting puso si Grace. Ngunit nang umabot na sa isang buwan ng business trip ni Robert, unti-unti na rin nagbago ang ugali ni Grace. Habang nagpapahinga ang batang si Sasu sa kanyang kwarto, napansin niyang masyadong tahimik ang buong bahay. Dati-rati naman, si Grace ay palaging nagluluto o gumagawa ng mga gawaing bahay. Ngunit ngayon, napansin ni Sasu na madalas itong umaalis ang bahay nang hindi nagpapaalam. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanilang maliit na sofa sa sala, narinig niya ang mga yapak ni Grace sa papasok ng bahay. Napansin niyang may kasama si Grace, isang lalaki na hindi niya pa nakikita. Tahimik na sumilip si Sasu mula sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. At doon niya nakita si Grace at ang isang lalaking batid niyang hindi ang kanyang ama. Malambing na bumati si Grace at maririnig ang pagtawa nilang dalawa. Tila walang pakialam sa mundo. Grace, miss na kita. Ang tagal mo akong pinaghintay kung alam mo lang. Bulong ng lalaki habang nakangiti at hinaplos ang kamay ni Grace. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Sino kaya itong lalaking ito?
Sino ang malambing na kausap ni Grace? Ito kaya ang tunay na dahilan kung bakit gano'n ang pakikitungo nito kay Sasu? Ano ang madidiskubre ng bata? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!